Guys, Christian Esguera po. Lilinawin ko lang po, yung mapapanood po ninyo ay isang parody. Hindi po siya totoo. Isa po siyang skit. Gusto lang po nating alamin kung paano kaya tumatakbo ang isip ng isang corrupt na opisyal ng gobyerno at isang shady na abogado. Ang konteksto po nito, of course, ay itong malawakang pandarambong kaugnay po sa flood control projects. Panoorin po natin. Attorney, siguro man nabalitaan mo na, no? Yes, sir. Lumabas yung pangalan ko sa mga report. Medyo pinaghahanap tayo. Kailangan ko yung tulong mo. Paano ba ako makakalabas ng bansa? Siyempre, dapat kasama pamilya ko. Sana pati yung kabit ko. Pero, sa ibang araw natin pag-usapan yung kabit ko. Pero, paano ko ba matatakasan to? Hinahabol ako, alam mo na eh. Well, thankfully, Congressman, madaming exit routes dito sa bansa natin. Ang tanong ko dito, Congressman, how liquid are we? Hindi problema yung pera, attorney. As in, hindi problema. Okay. Siguro, tayo lang nag-uusap, no? Of course, this is a safe space. Yes, absolutely. Yung mga paratang sa akin, totoo yun. So, dahil malaki-laki yung pera pinag-uusapan natin, hindi problema yung pera. Okay. Ang problema, paano ko maitatago yun? Yung iba nasa labas na. Mm-hmm. Pero kailangan, hindi mawala sa akin yan. Mm-hmm. At dapat, hindi ako masukol dito. Dapat makatakas ako. Congressman, una sa lahat, walang guarantees ito. Kailangan maglagay tayo ng mga diversionary tactics kapag... May mawawala dun sa mga ninakaw ko. May mawawala, unfortunately. Barya yan. Walang problema. Okay. Teka muna. Sige. Yung mga bahay ko rito, yung mga mansion ko, marami akong sasakyan. Meron akong yate. Paano gagawin? Kanino nakapangalan tong mga to? Iba nasa kamag-anak. Siyempre, may mga dummies ako. Hindi man ako ganun katanga. Kung matalino yung naging imbestiga, matitrace nila. Ako yung nasa akin yung beneficial ownership. Assets ninyo na liquid, in what currency? Halo. Halo? May euros, may US dollar. Kaya pa ba nating dagdagan yung USD tsaka yung euros? Yun ang medyo malabo na, attorney. Kasi inaamoy na tayo ng amlak eh. So magagawa ng paraan to. Magagawa natin ng paraan, pero syempre additional fees ito. Kung hindi okay problema yung pera. Pasensya na kasi medyo... Nakita mo ba yung mga nepo babies ko? Mukha bang may problema ako sa pera? Wala naman po, okay. Sir. Kasi... Medyo na-insulto ako sa gano'n eh. Tanong ka ng tanong sa fees eh. Pasensya na po kasi karamihan naman. Sinusukat mo ba ako? Hindi ako ordinaryong magnanakaw ha. Hindi ako ordinaryong kawatan. Mandarambong ako, tandaan mo. Okay, noted, sir. Okay. So, mainit yung pangalan ninyo. Ang tanong ko dito, according to your lawyers ba, malapit na ang filing of charges against you? Dinidiri namin, pero kasi kailangan nila ng sample ng gobyerno eh. Baka isa ako sa mga masampulan eh. Okay. Kaya nagmamadali ako. Okay. So, in this regard, in terms of movements of liquid assets, walang problema. Yung problema natin dito, yung mga real properties ninyo. Yung hard assets ko. Yung hard assets, mahirap i-dispatch kasi mas madaling ma-identify ito. Pero tanggap nyo, kailangan talaga, sir, matanggap nyo na may mawawala dito. Malit na bagay yun. Pero yung importante dito is... Sinusukat mo na naman ba ako? Hindi naman. Pero yung importante kasi dito... Ano ba naman yung 5 mansion na mawala sa akin? May insulto ako Sir, sorry. Pero sasabihin ko kasi actually, pwede naman natin palitan yung mansion ninyo dun sa receiving country. Yun nga ang sinasabi ko. Hindi problema ang pera. Kailangan ko lang access sa pera. Okay. Pwede ba ako magkaroon ng ano? Kasi yung golden visa. Oh, yes. Pwede ba ako dyan? Given the scale, sir, tingin ko barya lang ito sa inyo. Gano'n ba kabari yan? Titignan natin yung mga countries una sa lahat na meron. Ang tinitignan natin dito, just entry, is investment. Residency by way of investment is yung golden visa nila. 500,000 euros. Ganun kaliit? Yes, sir. Pero syempre, ito allows you access to, residency status dun. Ano bang pwede nating i-declare na income? Paano bang pasok ng pera sa checking account? Ang dami kasi nagre-remit sa akin. Okay. Kasi ginagawa ko, dinanakawan ko yung pondo ng bayan. So, flood control, may commission ako ron. So, sir, yung pasok ng pera, cash or cheque? Cash. Cash, okay. So, may mga pangalan nito, yung mga private individuals na nagde-deposit? Meron. Iba-iba pong branch or... Okay. Sige. Pwede naman natin itong gawa ng storya. Kailangan lang i-coordinate ito again with our secretaries. Bilisan mo kasi mabilis yung AMLAC eh. We can move within a week if that is an acceptable timeline. Sir, ang problem kasi natin ngayon kapag ka masyadong mabilis yung kilos natin na careless, baka sumabit.
So, kailangan din natin mag-ingat. Pero hindi ako pwede magtagal dito sa Pilipinas. Yes. Kailangan makaalis na ako. May health reasons ba na halimbawa na kailangan? Pwede akong gumawa ng dahilan. Okay. Noted. Pwede ba rayuma? Kulang po yun. Ako sir. lang? Ano Kulang. ba? Heart problem. Siguro heart problem. Kailangan ba naka-neck brace ako? Ganun ba yan? Hindi naman kailangan Wheelchair. yun. Masyado nang gamit na gamit yung wheelchair tsaka gamit neck na yun. brace. So, parang signal na nga siya ngayon eh. Oo. So, Pwede ba, ibahin natin. pwede ba yung kleptospirosis? Tinatanggap ba yun? Anong dagaho yung nagdadala nun? Sa dami ng ninakaw ko eh. Medyo nakakagat ako ng daga eh. Ako, mahirap pala kapag dinadaga kayo. So, sir, ganito. Meron kasi kaming department dun sa aming mga pool of secretaries na in touch with story writers. Siguro tignan natin kung ano yung pinakamaganda na app sa inyo. So magko-coordinate na lang yung secretary ko sa secretary Gusto ko. kita, hindi lang pala kay legal services ha. Meron pa kayong Medyo extra. nag-habi pa kayo ng mga storya. Kailangan kasi at the end of the day yung narrative to, lalo na kung crisis management. So may mga director din kayo. Sabihin na natin ganun, directors of life. Hindi pala ako nagkamali sa'yo. Buti naman. O kung ganitong galaw natin, no commercial flights, sir. May access ba kayo sa private planes? Maybe may mga kaibigan kayo na pwede Naisip na naman ako sa sinasabi mo. Sorry po. Ako ba yung mukhang walang access sa private plane? Sa dami ng ninakaw ko. Daan po natin sa mga safe countries po. Kung yung jet po kaya nung long range. Hindi problema yun. Walang problema. Okay, very good. Sa pagtakas pala, dapat sabihan ko yung mga anak ko, huwag kayong mag-video. Wala, bawal po. Kailangan po yung i-vlog nila eh. Pag nagsimula po tayo, yung mga cellphones po nila sa surrender natin. Okay. I-wipe clean. Basta, meron na po tayong protocols dito na nakaset. Nakakalungkot naman. Paano namin yayabang ininakaw na? Pero naintindihan mo yun, di ba? Kaya nga kami nagnakaw ng sangkatutak para pakita sa buong mundo na ang yaman namin, hindi ba? Sir, the way we work, we really need you to stay on script. Kailangan tumahimik muna tayo. Kailangan gumawa tayo kasi kasama dito sa package na to is yung mga distraction campaigns. Okay. Gusto ko yung takba ng isip mo, attorney, no? O sige, attorney, ganito gawin natin, no? Ayusin mo lahat ng paperwork, coordinate mo yung mga dapat coordinate, and then mag-usap tayo uli agad, no? Okay, salamat po. Salamat. Oh guys, linawin ko lang. Yung napanood po ninyo ay isang parody. Biro lang po yun, hindi po yun totoo. Hindi po talagang konsultasyon yun sa pagitan ng isang corrupt na politiko at saka isang shady na abogado. Ang intention po natin doon, ipakita, mas ipaalam sa inyo kung paano ba tumatakbo yung isip nito mga corrupt na ito para mas maging aware tayo, no? Na sa dami ng ninakaw nila, mas marami silang oportunidad para makatakas. Okay? So makakausap natin ngayon. Ito, seryosong usapan na po, no? Si Lou Jansen Dangsalan. Isa po siya immigration lawyer sa Canada. Gano'n ba kadali para sa isang, kunwari, mandarambong na kongresista o DPWH official na takasan itong pananagutan, yung pagnanakaw nila dito sa Pilipinas? There are ways to move funds across borders. And unfortunately, yung Philippines nga is nag-gain ng reputation for a haven for money laundering. Naalala ko nung mas bata pa tayo, nung 1990s, nailagay ang Pilipinas sa blacklist ng money laundering, for example. In and out tayo dito sa listahan na to. Yung pinaka-recent na example is yung scandal nga with RCBC, di ba? Nung na-divert yung funds sa Philippines. Because the Philippines is known as a haven for money laundering, essentially. To move funds out of the Philippines, given the porous borders and given the volatile and, let's just say, not so strong institutional safeguards, there are ways, as long as there is the will to do that, unfortunately. Yung Golden Visa, paano ba ito pwedeng pakinabangan o abusuhin itong mga mandarambong na to? So, yung Golden Visa is yung nickname ito for special types of visas and tinatawag na mga residency or citizenship by way of investment. In fact, where I practice sa Canada, Canada used to be one of the pioneers in this noong mga 1980s pa. Nag-launch ang Canada to shore up capital. Yung intention nito is to basically get investors to come and in exchange they get the access to Canada, which is a G7 country, for example, na malakas yung power ng passport eventually kung magta-travel ka, diba? Alam naman natin ang hirap ng pagkukuha ng visa dito sa... Yung Golden Visa, gano'ng katagal yung stay na usually pinapayagan para sa isang investor? Kunwari ako, marami akong pera dito, pumunta ako sa isang bansa na nag-offer ng Golden Visa, ano yung mga perks na makukuha ko? It depends. So, depends on the country you're going to. So, yung ibang bansa, halimbawa Malta, they allow for citizenship right away. Pero yung European Union, because Malta is part of the European Union, nagka-crackdown na kasi even the European Union and the European Central Bank has been cracking down on ways na nagma-money laundering nga
sa mga certain European countries. And this is why nakita niyo sa Portugal and Spain, which are known for their golden visas, mag-invest ka ng mga around 350 to 500,000 euros depending on the country you're talking about. They're already sunsetting a lot of these programs. Canada, matagal na nag-sunset itong mga programs na to for the same problems. So nakita tong opening ng mga money launderers. Correct, yes. And usually yung mga golden visa applicants naman, they're required to show provenance or kung saan ba nanggaling yung kinita nila. So, syempre, titignan yung capacity to generate like yung income na ito. Or halimbawa, heredero sila ng isang malaking estate, di ba? Meron silang hacienda, for example. Kasi basically, magkano na yung kailangan? Kumbaga generally, on Maliit average. lang. We're looking at 500,000 euros. So, maliit in relative terms, obviously. Maliit for someone na maraming pera. Exactly. So, kunwari, let's say, ito a very concrete example. Isang DPWH engineer na ang daming kinita dahil sa pakungumisyon dito sa mga flood control projects. Manisa kanya yung 500,000 euros, di ba? Yes. Pero how easy or difficult would that for that engineer be to gain access to a golden visa at this time? Well, at this time, mainit. May mga naririnig tayo na mga figures. Sure, kaya nila ipakita ito. Pero ngayon, syempre, mas on guard and alert yung mga consular officers ng mga countries ng European Union. For example, Spain or Portugal. Pero sa Portugal nga sarado na. Na titignan kung saan ang provenance nito. And meron tayong mga second-tier visas apart from golden visa na pwede silang makapasok din at makagain ng residency. So may access pa rin sila sa lifestyle na gusto nilang makuha, halimbawa. Pag ganun ba pwede maging proactive yung Philippine government? Kasi meron naman silang information, diba? Right. Kung saan nagpupunta ang mga to. Right. Kunwari, immigration lookout bulletin naman yan, diba? Right. So, pwede bang mag-timbre yung Philippine government? Teka, mag-ingat kayo dyan. Kung sakali mag-apply ng ganito yan? That's a good question, and I think must question ito for the Department of Justice. Kasi the Philippines is signatory and has agreements with certain countries for mutual legal assistance. For example, meron tayong extradition treaty with Spain. So, halimbawa, medyo nakikita natin sa balita na ang Spain nga napakainit daw. Bakit parang doon pumupunta ang certain personalities? Pwedeng tanungin ang Department of Justice ng Pilipinas. Pwede sila magtanong at pumunta sa embahada ng Spain at humingi nga ng saklolo at makipag-coordinate. Kasi ito, Christian, yung pinaka-interesting dito sa akin. Actually, I was thinking about this earlier. Hindi lang naman Philippines ang may interest dito. Kasi halimbawa, nandoon na sila sa Europe and let's say that family already has, for example, residency there. Not talking about citizenship. Kung matagal na plano to, nakakuha na sila ng residensya doon. Kasi halimbawa, si wifey, nasa Espanya na nga. May apartment na, gano'n. Tax resident na siya dun 183 days. Ito yung global standard kasi sa most countries naman na kapareho ng Philippines. Residence, physical, substantial connection. Kung nandun ka na, tax resident ka dun. So, ang tanong dito, saan pupunta? Kung tax resident ka, sa Spain, merong tinatawag na Modelo 790. Yung form, basically, na kailangan i-declare mo yung assets mo. Global ito, Hindi ito yung income mo lang sa Spain. Yung income mo rin sa ibang bansa, gaya ng Pilipinas. Everything. Everything, including illicit assets, illegally acquired, kailangan dinedeclare ito sa tax. Diba? So, kapag hindi nila dineclare, at the bare minimum, pwede silang i-prosecute. Actually, mas maganda ipa-prosecute. Prosecute. Hindi lang basta i-report. I would say, don't extradite. Give them to Spain. May certainty of prosecution ka. So merong paraan para habulin 'tong mga to. Miski nagkaroon sila ng head start. Oh yes. Because siguro inisip nila sooner or later may mangyayaring ganitong investigation, no? Absolutely. Puputok to. So merong paraan pa rin para habulin. The question is political will. I mean, tignan mo sa Espanya yung political will nila for pursuing tax evasion. Yung hari nila, hindi makauwi. Yung dating hari. Yung tatay ng current king ng Spain ay nasa Middle East ngayon. Gawa nga na merong mga tax cases yung hari mismo. So, paano pa kung simpleng DPWH officer ka, official ka na nagtago ng pera, tapos eventually na-realize ng Espanya na yun pala, tax resident pala family nyo, ba't hindi nyo dineclare tong mga assets ninyo, di ba? So, mahigpit din sila sa profiling ng applicant, let's say, for a golden visa? Mahigpit sila. Pero kasi, again, depende yan sa officer kung talagang magiging meticulous siya sa pagbabantay ng pagpasok. Kasi pwede may Google, di ba? For example, nag-a-apply na DPWH, tatanungin mo siya, pwede i-declare niya, use the word for government. Right.
And in this current context na napakainit, di ba? I mean, may nakita na tayong mga balita ngayon, si Gretchen Ho sa Norway ba yun? Or sa Norway na $300 lang ayaw pang palitan. So, syempre, meron ng consciousness ng mga tao, and especially yung mga visa officers. Alertuhan niya ng mga political officers ng embassy na be on the lookout for this. Meron sila mga bulletin for this. Pero yun nga, yung sa, nagnakaw ka rin sa Pilipinas, so normally maghanap ka ng paraan para mailabas mo yan, di ba? In terms of international mechanisms, saka protocols, do we have enough to actually make the world much smaller for these plunderers to move around in? Dito papasok ang skills ng DOJ Secretary mo. Ang Secretary of Justice, kung gagamitin niya yung tools at their disposal na makikipag-coordinate with countries that you have a mutual legal assistance treaty, number 1. Number 2, kahit wala, pwede naman Kasi meron ka pa rin external relations. Actually, maganda naman ang reputation ng Philippines in terms of consular relations. So, kung may political will to do this, may paraan, Christian. So, doon tayo babalik. Seryoso na to. Kasi mamomonitor mo naman yung mga pinupuntahan ng mga yan, di ba? Yes. Tapos, ngayon, the age of social media, let's talk about it, no? Kasi, a few weeks back, di ba, mga speculation, si congressman nasa ganitong lugar, si nandyan. Although iba, sa tingin ko, AI generated, no? Oh, yes. Pero nga, yung how important is that, yung consciousness ng mga Pilipino on social media to help in the hunt. Although, hindi pa naman sila kinakasuhan, technically. Yun nga Actually, I'm of two minds here. The first one is more negative, parang flood the zone. Yung social media, maraming ingay, hindi natin alam kung ano yung totoo na. And pwedeng maging, cover of night, basically yung noise. Pero at the same time, kung smart and merong team na very savvy sa social media ang Secretary of Justice or ang Office of the Ombudsman, kaya nilang habulin to. Merong mga paraan, at least magge-generate to ng mga leads. Parang, as basic as yung isumbong mo sa Pangulo, Christian. Diba? Siyempre, ang daming leads na na-generate to, diba? Obviously, there will be a lot of false leads as well. Dito papasok yung abilidad ng manager ng leads center mo. Ito pala, bilang isang Pilipino, nagpa-practice sa abogasya dyan sa Canada. Recently kasi meron nakausap, bumibisita dito from Canada. Nakasalubong ko sa isang coffee shop. Scandalize siya. Sabi niya, ba't yung pinapayagan itong mga na nakawang kayo? Yung nanggagaling yung opinion from a sense of empowerment, which I think is not that big as far as many Filipinos are concerned. Unfortunately. Pero yung sense of empowerment ngayon, mas tumataas, di ba? Doon sa inyo, sa Canada for instance, sa mga nakausap pang Pilipino, how are you looking at this scandal in the Philippines? Christian, bumili yung dating Minister of Foreign and International Development, noon pa to, nung bago lang ako sa Canada, ng $20 orange juice sa hotel. Nasa bill niya. Galit na galit ng mga tao sa parliament. Merong sense of ownership yung mga citizens. They are empowered. They are aware na pera nila to. Kasi very transparent din. And very transparent din yung tax filing process. So, kitang-kita mo at kitang-kita mo yung kinakaltas sa'yo. At nakikita mo rin yung resulta. Ang mga clients ko na Pilipino nag-move sa Canada to find opportunities, for example, yun ang sinasabi nila Yes, malaki ang tax sa Canada. Pero kita mo kasi kung saan pumupunta. And dito kita rin naman sa bulsa. Yun nga lang. Kita rin. Hindi dun sa dapat pinupuntahan. Ito yung difference siguro na nakikita natin. Like, dignity and public transit, for example. Nawawala. So I suppose sobrang scandalous yung mga Pilipino sa Canada. Depende kung sino rin ang kausap mo kasi depende sa level of awareness. Pero yun nga, just this morning, for example, I was just talking to my mother. Siya mismo, scandalized na scandalized nung nabalitaan niya yung mga nangyayari sa government here in the Philippines. Kasi we're not talking here of loose change. Pinag-uusapan dito billions, if not trillions of pesos. Diba? That's right, yeah. And ito nga yung scale na naiiba dun sa levels of corruption na nakita natin in the previous decade, I suppose, na it's about time na magising ang mga tao. And yun nga, there are mechanisms to actually like trace these back to the, trace these bank accounts kung saan ba gumagalaw ang mga pera na to. And there are ways, kasi, alam mo, Christian, naisip ko, ang dami na itong mga ipoprosecute na. The Ombudsman's Office will be so busy, but the SOJ, siguro yung iba ibigay na lang na tip sa ibang bansa kung saan may certainty of prosecution din. Diba? Finally, ano yung mga pwedeng matutuhan na lessons ng mga Pilipino in terms of prosecuting these issues or these crimes? At saka in terms of how we should practice our civic duty?
Ang masakit dito, Christian, actually, di ba, nasa code of ethics na to and standards sa government that usually Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. modest dapat yung lifestyle ninyo, commensurate sa income ninyo. Para sa mga Gen Z dyan, quiet luxury. Di ba? I mean, do you really have to scream your money, first of all, di ba? So, yung ganitong mga values, parang sobrang underestimate. There is, siguro commentary din to sa atin as a society, there is this tendency amongst us, unfortunately, and sometimes medyo guilty din naman ako, aaminin ko, na we would broadcast that, nakapag-business class ka, halimbawa, ganun. There is that guilty pleasure that a lot of us get from, diba? So parang we should probably think about these things as well. Ganun kabagay na everyday. Kasi kapag ka pinagsama-sama to at nag-snowball ito, dito tayo napupunta sa ganito na parang, paano ba makukuha yung ganito karangyang lifestyle kung hindi sa, either sa, mga means na may access ka sa pera. Malapit sa kusina as yung expression nga sinasabi, di ba? Nakaka-tempt talaga. So, kung doon pa lang sa mga everyday basics na yung sisimulan natin on an everyday basis, siguro meron itong mapupuntahan. From the perspective of prosecution, yan kasi cultural, no? Tsaka it has to do with the platform in social media. Para everyone needs to, or feels the need to broadcast whatever he or she has, di ba? Pero, in terms of prosecution, kasi sa akin, yung debate na, huwag may kumpara yung Pilipinas sa first world. Right. Sa akin, antedated na yan, no? Hindi pwedeng... Kasi we're talking here of universal values and there should be a standard that we should all meet in terms of prosecuting these people, di ba? May baseline, yes, exactly. And, hindi pwedeng excuse yung sinasabi na, ganun kasi dahil sa mga developed countries na yan, iba dito. Paano tayo magiging developed kung ganitong pag-iisip natin, di ba? So, paano natin naatimin yung ganitong level of development sa ating bansa as a society na magiging mas democratic ang ating economy kung yung pag-iisip natin, ganun sila, tayo dito iba, di ba? So, from a perspective of prosecution, accountability, ito yung madalas naririnig natin is yung certainty of prosecution. Kasi, at the end of the day, kung alam mo, kung ikaw yung mandarambong, alam mong parating yung pagbagsak ng martilyo sa kamay mo kapag kinuha mo yung pera, kukunin yung pera, di ba? Oo. Matatakot ka, sakit yun, yung martilyo, di ba? So, kung sigurado may certainty of punishment, yun yung problema. So, kailangan merong maparusahan at dapat lahat maparusahan. Ideally, yes. Pero kailangan may masampulan kagad. Oo. Kasi ang problema rito yung yung impunity. Yes. And I think, parang sa simpleng pagtawid sa kalye sa Pilipinas, diba? Bakit maraming nag-jaywalking? Yeah. Kasi alam mo na makakalusot ka . So you do that with impunity, that very basic, bigyan niya yung word na transgression of the law. Pero jaywalking lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero kasi yun yung mga everyday things na nexus between the law and the culture. Yeah. Kasi kapag pinag-usapan natin yung batas kasi, and with all due respect to the members of the bar here in the Philippines, masyadong up in the air. Halimbawa, yung ating profesyon. Whereas kung pupunta ka sa ibang bansa, we try to actually talk in everyday language para naiintindihan. It has to be imbibed in the everyday. Kasi kung inaccessible itong batas, di natin naiintindihan kung ano yung rule of law. Lalayo pa ba tayo? Kaya nga, di ba, dito uso yung plate number ng lawyer. Diba, yung commemorative plate ba yung tawag na special plate? Yeah, yun, parang, teka lang. Yun, so, sana mabago natin itong mga maliliit na cultural practices na to. Parang, kasi kung ito yung form of aristocracy and nobility natin, parang hindi democratic yung ating society and ang ating economy. Pero then, finally, dun sa civic duty, kasi ngayon marami nang nagigising, no? Ako, observation ko for the longest time, problema ng mga Pilipino, galit sa korupsyon, galit sa magnanakaw, pero pag nakakita ng magnanakaw na politiko, parang biglang nagiging personalistic, di ba? Nagpapapicture. Paano ba natin gagawin consistently na we establish that connection? Eto, magnanakaw to, markado sa akin to. Hindi ko iboboto to yung pamilya niya. At babantayan ko until ma-prosecute at maparusahan ito. Well, the answer is in your question itself na wag natin gawin yun, una sa lahat. Pangalawa, siguro i-share ko yung anecdote, nung minsan galing ako ng law school, kasi may trabaho ko after classes. Papunta ako sa opisina. Yung opisina namin, 2 blocks away from the Supreme Court of Canada. Alam mo kung sino nakita ko sa bus? Chief Justice. Chief Justice Wagner. Nagulat ako. Na-meet ko na kasi siya before sa law school Nagbubus. Ganun kasimple. Ganun lang kasimple. Walang plaka na 8, 9, 10. Hindi ko na alam kung ilan yung mga plaka na yun. Pero yung punto ko dito is yung everydayness. Siyempre, obviously, may mga security yun. Kasama niya yung mga RCMP nakapalibat sa kanya. Pero
That's a given naman. Kasi Yeah, given yun, head of government yan, di ba? So, hindi mo may tatanong. Dito kasi, government official, ngayon, nauuso, di ba? They're taking public transport para daw maramdaman. Ang sa akin, parang ano yun utak turista sa sarili mong bansa para lang maranasan mo, di ba? That's very performative. Which actually, I see that as an insult dun sa ordinary Filipinos. Yeah. Hindi medyo, sobrang insulto sa akin yun Sorry, ano natin yung ating alma mater in a bit. Kasi naalala ko nung time na nasa UST ako, may mga ibang professors na pagbibihisen kang pulubi para maramdaman daw ang pagiging pulubi. Parang, cosplay. May ganun? Meron, So parang medyo problematic kasi may premise ka na pinanggagalingan na I'm better than you. Yeah. Diba? So parang hindi siya tama. So again, babalik tayo sa everydayness of our cultural practices. Kasi yung mga maliliit na bagay nito, kapag nag-accumulate ito, doon tayo pupunta sa magse-selfie tayo with Kong or with Gov sa or mall. senator. Or senator sa mall na hindi natin alam na we're just feeding their ego. Yeah. Parang, wait, senador sila, empleyado mo sila, technically. Yeah. Diba? Pero in terms of that, we have a very long way to go. Kasi nga sa ibang bansa, di ba? Even sa Australia, di ba? Parang they treat these officials as ordinary people. Pasweldo namin kayo. Dito, miski sumisigaw iba, pasweldo namin kayo. Pero culturally, we're not confrontational. Hindi ko sinasabing duru-duruin natin ito pag nakasalubong natin. Pero at least naman, supladuhan ninyo. Huwag niyo pansinin. Huwag niyo nang pansinin. Tapos, pag buglong-bulungan niyo siguro, para makonsensya naman. Kasi, pagka nakipag-selfie tayo sa kanila, parang inainganyo pa natin. Oo. Yan yung pakiramdam. Ay, parang, famous ako. Oh my God. And they might think na, okay lang pala yung ginagawa ko. Oh yes, exactly. Which is absolutely twisted, to borrow your words. Well, attorney, thank you. By the way, he doesn't want to be called an attorney. We don't use the term. It doesn't exist. I think it has a different legal meaning kasi. Yeah, sa Pilipinas lang kasi dito, yung honorific talagang sobra, no? My apologies. So again, Lou, thank you very much for joining us. Thank you so much, Thank you.